Kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Teo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay Miyerkules. It's Swell Day, November 15 at welcome po sa DILG sa DZRH Break Time. Ito po si Teo Macalma. At syempre, maliban sa atin ay makasama natin si, wala pala si Yusek, ha? Abay, syempre ang ating makasama ngayon ay si Asek Apo Lakay. Ayan, na mental block ha? Ayan. Asek, magandang hapon sa iyo. Asek Odilon, Asek tuloy. Yusek Odilon Pasaraba. Magandang hapon sa iyo, Yusek. Of course, magandang hapon Lakay, naimbag nga malim sa Kailokwanan. And magandang hapon Bagong Pilipinas at sa lahat ng nakikinig at nanonood on air at online sa DILG sa DZRH. Magandang hapon. Ang DILG po ay inyong makakasama dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo, Apo Lakay. And dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan, handa namin kayong paglingkuran at pangalagaan ng ating mga mamamayang Pilipino, Apo Lakay. Long time no see, Yusek Odilon, at welcome uli sa ating programa. At it's raining in Manila. It is. Yun. So magandang ating ngayon, panahon. Malamig at presko. At bilang bahagi po ng mas pinalawak na paghatid ng mga balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television sa YouTube, at siyempre sa aming website, dzrhnews.com.ph at sa cable channels nationwide. Yeah, Apo Lakay, on behalf of course of Secretary Benhur Abalos, ang ating umaaksyon na Secretary or kalihim ng DILG, para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa ahensya o suwestyon, tayo rin po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. Kaya i-check nyo na po ang DILG Philippines. Bata kayo, Sek, ha? Siyempre, alam mo naman ang ating kalihim, aktibo, kaya kailangan magiging aktibo at energetic din tayo, Apo Lakay. At tumuwar tayo, Yusek, sa latest happenings at aksyon sa DILG, Yusek. Tama, Lakay Deo, sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news at happenings sa ating ahensya. At siyempre, bago ating mga issue at ating makakapanayam, abay, nato muna mahabigan ang DILG Balita at Aksyon. Aabot sa 1,484 na lungsod at bayan na ang may sariling fire station sa base. Ito ay batay kay DILG Secretary Benhur Abalos. Sabi ng kalihim, may kabuang 72 bagong fire stations ang naitayo na sa loob lamang na isang taon mula nang siya manungkulan noong July 2022. Ayon kay Abalos, may 150 LGUs ang wala pang fire trucks at fire stations. Ngunit mula dito ay may 6 na gusali na ang tapos na. Tapos nang naitayo at habang 16 naman ang ongoing ang construction. At ang natitirang 128 LGUs
ay inirekomenda na para sa priority construction ng kanilang mga fire stations at magkaroon ng fire trucks. At 465 dito ay mga bagong procurement noong 2022. Congratulations sa Puerto Princesa City, Palawan, Lakay Deo, because isa ng ganap na Green Justice Zone ang Puerto Princesa City matapos sinunsad noong nakaraang Biyernes sa pangunguna ng Justice Sector Coordinating Council. Ang kauna-unahang Green Justice Zone sa bansa at katuwang Department of the Interior and Local Government at Department of Justice. Ang kauna-unahang Green Justice Zone sa bansa ay isinakatuparan ng pamahalaan para sa mas mabilis na aksyon at epektibong paghatid ng hustisya, environmental protection at pamamahala ng likas na kayamanan ng ating mga lokal na pamahalaan, Lakay Deo. Sa kabilang dako, inilunsad naman ng DILG Mimaropa ang kauna-unahang full devolution portal. Kasabay naman ang ginanap na Regional Forum on EO number 70 o LCAC implementation at mandana sa Garcia Supreme Court ruling nitong nakalipas na Huwebes. Ang nasabing full devolution portal ay isang one-stop shop ng may impormasyon kaugnay ng mandana sa Garcia ruling at ang full devolution. Makikita sa regional portal ang mga datos ng LGU devolution transition plans ng mga bayan sa Mimaropa, LGU DTP Analytics at marami pang iba. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang kanilang website, ang DILG Mimaropa FD Portal MY Canva site. Isa na namang good news, Apo Lakay Deo. Nanguna si Department of the Interior and Local Government Secretary Benhar Abalas Jr. sa Best Performing Cabinet Secretaries mula sa Boses ng Bayan Nationwide Public Satisfaction Survey na isinagawa ng RP Mission and Development Foundations or RPMDF. Lakay Deo, congratulations Sec Benhar. Nakuha ni Sec Abalos ang 90% approval rating at 94% trust rating, patunay ng tiwala ng mga Pilipino sa ating butihing kalihim. Sinundan siya ni Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social and Welfare Development at Secretary Cristina Garcia Frasco ng Department of Tourism, Transportation Secretary Jaime Bautista at Budget Secretary Amina Pangandaman. Ang Boses ng Bayan Survey ay isinagawa ng RPMD mula September 20 hanggang 30 ng kasalukuyang taon sa 10,000 individual mula sa 65.75 milyong rehistradong botante sa ating bansa. Congratulations sa Sec Benhar. And syempre din, congratulate din natin ang mga iba't ibang kalihim. Syempre. Lapat tayo dyan, Sec. At paparangalan naman na bukas November 16 ang 122 top performing LGUs at DILG Field Offices sa 3rd Subaybayani Awards na nagpakita ng mahusay na monitoring and evaluation ng mga local project management and implementation. Ang Subaybayani Awards ay binuo ng Office of Project Development Services ng DILG. Katuwang dito ang mga DILG Regional Project Development and Management Units para kilalanin ang monitoring and evaluation practices at pag-monitor ng performance nito sa mga DILG field offices at lokal na pamahalaan sa pamagitan ng Subaybayan Portal. Ang Subaybayan Portal o subaybayan ng proyektong bayan ay dinisenyo upang masiguro ang maayos at malawakang monitoring na mga proyekto ng lokal na pamahalaan na kasalukuyan. Ang portal ay ginagamit ng mga DILG field offices at LGUs para tutukan ang implementasyon ng mga locally funded projects
na pinondohan sa pamagitan ng Local Government Support Fund. Lakay Deo, nagpadala or binabati ng ating kalihim Secretary Benhar Abalos ng congratulations ang lahat ng mga bagong halal na punong barangay at ang ating mga SK officials, lalong-lalo na ang ating mga municipal and city SK Federation presidents buong bansa, Apo Lakay. Ngunit pinaalalahanan ni DILG Secretary Benhar Abalos ang mga bagong halal na mga sangguniang kabataan officials na hindi maaaring magtalaga ng kamag-anak bilang SK secretaries at treasurers. Okay. Sa inilabas na DILG Memorandum Circular 2023-167, nakasaad na ang SK secretary at treasurer ay hindi dapat pasok sa second civil degree of consanguinity or affinity ng sinumang kasalukuyang nakaupo sa pwesto ng national, regional, provincial, city, or municipal at barangay official. Dagdag pa ng ating kalihim na dapat mamili ng kwalipikadong sekretarya at ingat yaman ang ating mga SK officials sa loob ng 60 na araw mula sa kanilang pagkaupo sa barangay. Ang mga itatalaga namang SK secretary sa treasurer ay kinakailangang sumailalim ng mandatory training program kasama ang mandatory bookkeeping training ng mga SK treasurers na sinesertipikahan ng Technical Education and Skills Development Authority bago uupo sa kanilang mga pwesto. Malaki bang sweldo ng mga barangay officials? Nako, honorarium. Kaya hindi pwedeng swelduhan. Nga pala. Oo. Speaking of sweldo, Apo Lakay, Nobyembre, 15 ngayon. Ano ba ito? Pala, ayan, si Asek Jean tumatawa. At balita ko, nakatanggap na rin kayo ng mga bonus. Maraming salamat, Pangulong Bongbong, and of course sa DBM. Kaya diba? Pala, abot tayong amang ngiti ninyo ngayon, ha? Samantala, pinuri ni DILG Secretary Benhar Abalos ang 5 LGUs na kinilala bilang top performers ng Fisheries Compliance Audit sa kanila epektibong pamahala ng municipal waters alinsunod sa fishery laws and policies. Kabilang sa mga nagkamit ng parangal sa Fisheries Compliance Audit o FISCA, ngayong taon ay ang Tansa Cavite. Wow, first place. Naik Cavite, second place. Sasmuan na Pampanga, third place. Balanga City, Bataan, fourth place. At Macabebe, Mekene, Pampanga, number 5. Ang FISCA ay ipinapatupad ng DILG katuwang ay iba pang ahensya at non-government organizations upang mabantayan ang pagsunod ng mga coastal LGUs sa Manila Bay Watershed Area to Republic Act 8850, ang Philippine Fisheries Code kung saan sakop nito ang 32 LGU sa NCR, Region 3 at Region 4A. At ayan po ang mga mainit na balitang hatid sa inyo ng DILG. At Yusek Pasaraba, abay sa ating pagbabalik ay aalamin naman natin ang tulong natin ng Cashless Expo 2023. Ano itong Cashless Expo 2023, ha? Wow! Ng Department of Trade and Industry para sa ating mga negosyante at mga consumer. Wow! Magandang pag-uusapan niya. Parang Lakay Deo. Para ba ano ba ito, Yusek? Parang ayuda ba ito? Pwede. Pwede. At sumasakto ngayong Nobyembre 15, pag-uusapan natin yan. At alam ko maraming bagong balita at magandang balitang hatid ng DTI sa ating mga consumers. Ayan, mukhang masaya ang mga taga-gobyerno. Malalaki ang bonus, ha? Blessings din ang mga yun. Alam mo naman, mataas ang mga bilihin ngayon kasamang Lakay Deo. Kaya ayan, babalikan po natin ang mga balitang yan sa ating pagbabalik siyempre dito sa ating palatuntunan DILG sa DZRH Break Time. Mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Buhay ingatan, Rogay Ayawan! Sa laban na ito, pinapangako ko sa inyo, seryoso tayo rito.
Hindi tayo matatakot dahil sama-sama natin lalapanan ang droga. Yan ang gagawin natin. Dahil dito, bida ka. Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Bida tayong lahat sa kampanya laban sa illegal droga. Christmas and a Happy New Year from DZRH. Makabuluhang talakayan at mga mahahalagang impormasyon na dapat mong malaman sa Usapang Bayan. Merry Christmas, Yusek Odilon. Naragsak nga Pasko, Apo, ha? Yes, praying na happy talaga ang Christmas. Abay, dapat. Nagbabalik po ang DIL sa DZRH sa break time. Ating talakayan naman ni Yusek ang Cashless Expo 2023 na nakadakdang ganapin ngayong darating na November 17 hanggang 19 dito sa World Trade Center sa may Pasay. Tama ka, Lakay. Kaya naman po upang bigyan tayo ng detalye kaugnay ng Cashless Expo 2023 ating makakasama ang napakagandang Assistant Secretary for Digital Philippines and E-Commerce Lead ng Department of Trade and Industry, ASEC, Mary Jean T. Pacheco. Hi ma'am, magandang hapon. Maganda talaga, Yusek, ha? Yun Yes. maganda. Lakay Deo, hello, Opo, thank you hi, po. good afternoon po, Asek. Thank you. Yusek, si Yusek Odi po ay BFF ko. So, maraming salamat at inimbitahan po ninyo ang DTI dito sa inyong show, DILG sa DZRH. Ayan na Break time. Ayan na. Kayo pala ang atin ni Barangay Chairman na Pepe Pacheco. Basta ko gwapo. Sir. Ayan, gwapo. Ay, opo. Nagkamag-anak po kami. Ayan, magaling. Magaling pa ba? Basta gwapo, magaling. Ay, kamag-anak, sir. Yeah. Tamang indicator Nagwagi po yun. ba? Ayan. Panalo. Ay, panalo po. Hello po, kamag-anak kapatid. nyo nga. Congratulations, Kap. Ayan. Okay, Yusek, take it away. Ano bang dapat natin malaman kay ASEC Mary Jean Pacheco ngayon? Yeah, ASEC Jean, syempre Cashless Expo 2023 para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig and of course ang ating mga nanood sa DILG sa DZRH, maaari nyo po kaming bigyan ng background kung bakit merong Cashless Expo 2023 at ang mithiin ng programang ito. Ay, naku po, again, maraming salamat po sa ating mga kapatid, lalo sa DILG. Ito pong Cashless Expo ay isa pong proyekto ng Bangko Sentral, ng Department of Trade at ng Department of Agriculture. Kami pong tatlo ay nagsanib para i-promote natin yung mithiin ng Bangko Sentral dito sa digital payments. Kasi po ito pong digital payments, merong Digital Payments Transformation Roadmap. Ang sabi dun sa roadmap, gusto niya maraming mga merchants ang nagdi-digitalize at maraming ding financial inclusion. Ito naman po yung consumer. Andyan po si DTI, no? Both merchants, pati po sa consumer. So, dahil sa ating malakas na pakikipag-ugnayan sa private sector, ang nag-organize po nito ay ang Go Digital Pilipinas Movement or GDP. So, partner po ang government at saka ang private sector. So, ano po yung Cashless Expo? For the first time, Lakay at saka Yusek, for the first time, magkakaroon tayo ng Agri and Trade Fair. Pwede po tayo, maganda ho. Kaya ho tiniming namin ng November 17. Bakit po? Para po nakuha na natin ang Christmas bonus na, di ba po? Wow. Di ba po, na-release na ngayon ang Christmas bonus. So, sana po ay ang ating mga, kung kayo Sana po ay all. magki-Christmas shopping, ay pumunta lang po kayo sa World Trade Center. Ang maganda po kasi dito lang, may pakiusap lang po kami. Ano po yun? Wag na kayo magdala ng cash. Kasi Kasi ang talagang pwede lang po natin gamitin ay digital payments. Oh. Ayun po. So, wala pong cash,
kung kayo po ay may digital wallets, alam na po natin, Maya, GCash, yan po. Minsan po meron nga po kayong Shopee Pay o kaya naman Google. Marami-rami pong pay, mga pwede din pong Union Bank, meron po kayong credit card, o kaya may debit card kayo, pwede na po yan. Wala pong palitan ng cash kasi yun po ang ating sinusulong na ang mga Pilipino ay talagang digital payments na po ang gamitan. Mas safe to, Lakay. Ganun po ba? Hindi na kayo kailangan mag-isip ng sukli. Oo, hindi na kayo kailangan magdala ng cash. Hindi ka na matakot ma-hold up. Diba po? So yun po yung ng ating Cashless Expo. At marami po kayong mabibili. Kasi po, yun. So, meron pong trade fair. So, again, I think for the first time, lahat po, 14 regions, USEC, ang nandito. So, lahat from Region 1, from Cordillera, Region 1, up to Region 12. Yung mga produkto po ng ating mga regions ay nandito po. At, ayan po yung trade fair. At meron naman po ngayon yung agri-fair. So, meron po kaming, kasi si DTI po ay may project kay Nueva Vizcaya Agricultural Terminal. So, ang Department of Agriculture po ay siyang pong in charge ng agri. Meron po siyang bigas kasi Rice Awareness Month tayo ngayon. Yeah, so, kung gusto niyo bumili ng murang bigas, may 20 pesos na po ba dyan per kilo? 45, sir. 45. So, tamang-tama. Lakay. Wala bang presyong Ilocano, Asek? Sir, pero ang ano ko na hinihintay ko, yung mga iba't ibang klaseng bigas. Kasi yun yung maganda, yung mga premium, na alam natin talaga mga bago at saka masasarap na mga varieties. At meron pa ho, sir, yung favorite ko, yung gulay. Wow. Yung gulay, kasi yung gulay galing nga sa Nueva Vizcaya, diretso dito. So, kunyari po, meron kaming tinatawag na bag all you can. Ito po yung bag all you can. Pwede, pwede Lakay. Parang Kadiwa Center yata ito sa World Trade, Asek. Yes. Opo, sir. So, bag all you can, yung pong isa pong ating exhibitor, yun po si Insight, SES, at saka si NVAT, si Speed po ng USAID. Sila po ay nagdala ng ating mga gulay. So, meron kayong bayong kung ang budget mo, sir, ay 500, pwede. Kung ang budget mo ay 200, pwede rin. Punuin nyo ng gulay, ng kahit anong gulay yan. Tapos, sir, ganun ba yun? Opo. So, marami po kayong mabibili. Marami po kayong mabibili pang regalo nyo sa Pasko. At kung gusto nyo naman ho, pang gulay, pakbet, o chapsuy. Yan, sarap niyan. Dinengdeng, po, Lakay. Ayan. Okay, Asek Pacheco, Mama. Bukod po sa, teka muna, pagpasok nga pala doon, libre makapasok doon sa World Trade, ala bang entrance fee yan? At tawag nito, fresh ba yung mga mabibili natin doon? Fresh from the farm ba yan? Sir, bali po, siyempre gusto po talaga, dahil ho yung gusto talaga natin objective na yung tinatawag nating digitalization, hindi po ba? So, inihikayat po talaga natin ang mamamayang Pilipino na mag-digitalize na kasi mahilig po nga tayo mag-social, mag-TikTok. Kaya so, ngayon po, para ho maingganyo po, ini-encourage po namin ang tinatawag na online registration. Pag mag-online registration lang po, cashlessexpo.com, yun lang po ang inyong itatype. Pag mag-register po kayo, libre po. Opo, libre po. Yun lang po. Basta online po. Kapag hindi kayo online at pumunta po kayo doon, may bayad po yatang 100 pesos. Bakit so, wag na ho. Mag-online na lang. Libre pa. Pero po, Lakay, basta po estudyante, senior citizen, persons with disability at government. Wow, government employees. Ay libre po. Libre. Libre po. Okay. Magkakaroon din po ba ng cashless expo sa iba pang rehiyon? Asek, baka dyan lang sa World Trade dyan. Nationwide ba ito? Yan ang gusto ho naming proyekto sa aming kapartner na DILG. Wow! Kasi ang gusto talaga natin dito, i-promote ang digital payments across the country.
So, meron pong initial project, ito po yung Ibayad Mo campaign. Iikot po kami sa lahat ng regions, kasama po namin si Bangko Sentral. Pero ito pong Cashless Expo goes to the regions. Maganda po sana mag-project tayo dito, Yusek. Kasi, sige. di ba, para mainganyo natin yung lahat ng mga nasa regions na mag-embrace ng ating tinatawag na digital payment. So sana ho lahat ng mga nakikinig ngayon, sana magkaroon na po kayo mga digital wallets o kaya gagamit na po kayo ng fund transfer kasi mas safe po yun at saka madali. Hindi ba nahack yan? Sir, itong masasabi natin. Maganda po, no? Sabi ko, baka ho sa susunod, baka pwede namang maimbitan nyo kami ng digital payments lang. Kasi kailangan natin marinig talaga ang ginagawa ng Bangko Sentral. Ang ating yung mga GCash po, mga Maya, talaga pong ang kanilang security po, no, ay talagang pinagtitibay. So, ang sinasabi lang ho namin bilang DTI, mag-consumer, tayo po ay meron ding responsibilidad, no? So tayo mismo, bago ho tayo bumili, titingnan ho natin, mag-ingat ho tayo doon sa binibilan natin. Wag ho tayo basta-basta bumibili lang kung kani-kanino. So, kailangan ho meron din tayong security aspect. Yeah, conscious tayo. At least kahit papaano, no? Talagang nag-evolve na ang protectionism tsaka welfareism ng ating mga consumers. Dapat ho, yun ang gusto talaga natin na digital economy na po kasi tayo rin. At ano po ito sa mga merchants natin, ito yung mga SMEs. Mas madali po ito sa kanila dahil imbis na po na susulat sila, magkano ba ang nakinita ko ngayong araw na to? Pagka ho ito ay digital, at the end of the day, tatanong, magkano ba? Bibigyan ka na lang ng report. Ito ang mga pumasok sa aking bank account. Ganun kaya sa lahat ng mga nakikinig, Apulakay, at nanonood sa atin, encourage natin sila, go digital. Yes, sir. Cashless payment, cashless transaction. Yan po. Kunin mo na rin itong pagkakataon na to, Sec Chin, kasamang Lacaydeo, na syempre, Yuletide season. Ano-ano pa ba yung mga programa ng DTI para naman maprotektahan natin ang mga interes at kapakanan ng ating mga mamimili. So, ang aking hat po ngayon, yung isa po ay e-commerce hat, yung isa naman po ay consumer protection. So, ngayon po ay nalalapit na po yung Pasko. Lagi po namin, magki-Christmas lights na po tayo. Ingat po tayo. No? Wag po tayong basta-basta bumibili ng Christmas lights na hindi po standard. So, Buy one, take one. 100. Tingnan lang na po natin na ito pong mga Christmas lights natin ay may sticker, ICC. Na din po, no, pag tayo po ay magno-Noche Buena, lalabas na po namin soon. Ang DTI po ay ang Noche Buena price guide para po ang ating mga mamamayan po ay talagang may guide kung kayo po ay magno-Noche Buena para malaman po natin yung mga choices natin. So, yun po yung sa aming consumer protection hat. Ngayon, ito naman po, pagkakataon na ho talaga namin ulitin na ngayon pong Pasko, alam naman po natin na tayo ay magre-regalo sa ating mga loved ones. Yeah. So, dahil po magre-regalo tayo sa loved ones, kung pwede po sana, tangkilikin po natin ang sariling Pilipino, ang gawang Pilipino. Kasi po, makakatulong po tayo sa ating mga local manufacturers. At nandito po ay may pagkakataon ho tayong suportahan natin ang ating mga SMEs, mga micro, small, medium enterprises. Nandito po sa ating Cashless Expo, November 17 to 19. Marami po kayong mabibili. Fashion accessories, garments, food, nagawang Pilipino po, no? At yun po sana hinihikayat po natin tayo na suportahan. Go local po ang sinasabi namin. Tangkilikin po natin ang produktong Pilipino. Naku, maraming salamat po, Ninang. Ayan. Maraming salamat po, Asek Mary Jean Pacheco, Mama. Sayang siguro next time po ay pag-usapan natin ng mas malawak itong isyong ito, ha? Thank you very much po, Asek, at balik po kayo, ha? Huwag kayo mahiya. Ayan. Sana imbitahin niyo ulit po sure, kami. Digital payment. Digital payments at imbitahin natin lahat ng mga wallets. Ayan. Mahibigan na Assistant Secretary for Digital Philippines and E-commerce lead ng Department of Trade and Industry, Asek Mary Jean Ganda Pacheco. Maraming salamat, Asek. Thank you very much, Asek. Magbabalik po kayo mahabigan ni Yusek Odilon
At mamaya ay pag-usapan naman natin, Yusek, ano bang pag-usapan natin, ha? Abay, pag-usapan naman natin ang Kabataang Pinoy. Kabataang Pinoy, ang pag-asa ng bayan. Siyempre sa ating pagbabalik dito pa sa ating programang DILG sa DZRH Break Time. Makabuluhang talakayan at mga mahahalagang impormasyon na dapat mong malaman sa Usapang Bayan. Noong taong 2019, pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ukol sa dalawang magkahiwalay na petisyon na inihain ng nooy Batangas Congressional Representative Hermilando Mandanas at ng dating Bataan Congressional Representative Enrique Garcia Jr. Ang mga petisyong ito ay nagtatanong kung tama ba ang pagtuos ng national government sa nararapat na alokasyon ng taunang pondo, ang Internal Revenue Allotment o IRA ng mga local government units o LGUs na magmumula sa nakukolektang buwis ng pamahalaan at kung ang alokasyong ito ay naayon sa ating saligang batas. Kinukwestiyon ng pinagbuklod na petisyon ang basihan ng alokasyon ng mga LGUs. Hinihiling din ng petisyon na iutos ng Korte Suprema na ang IRA ay magmula sa lahat ng buwis mula sa pamahalaang nasyonal tulad ng National Internal Revenue Taxes pati na rin ang mga customs duties. Hinihingi rin ng petisyon na ito ang pagbabayad ng tinatayang nasa 500 bilyong piso para sa sinasabing kulang na alokasyon ng IRA simula pa noong taong 1992 hanggang sa taong 2012. Ang desisyong ito ay tinatawag na Mandanas-Garcia Ruling. Angat, lokal, tamang pondo, angat serbisyo. Kaganapan, DILG, balita at aksyon. Nagbabalik po ang DILG sa DZRH sa break time. Atin namang pag-usapan, Yusek, sa ito ang aksyon ng ating pamahalaan. Siyempre para iangat naman ang mga Pilipino laban sa kahirapan, lalo na po ang mga kabataan, Yusek. Tamang-tama, Lakay Deo, dahil katatapos ng ating Sangguniang Kabataan election. Kaya naman, makakapanayam natin sa hapong ito ang Secretary ng National Anti-Poverty Commission, Secretary Lope B. Santos. Sir, magandang hapon po. Yeah, magandang hapon sa inyo at sa ating mga tagapakinig dito sa break time. Sir Deo at Yusek, isang magandang pagkakataon na mapasama ako dito sa inyong programa. Secretary, matanong ko lang, apo po ba ni yung magaling na writer, poet na si Lope C. Santos? Magkamag-anak po sila ng lolo ko at kaya magkapangalan. Lope Santos Junior yung tatay ko, kaya naipasa sa akin yung pangalan. Sabi ko na nga ba ayan, kapangalan po ninyo, Junior pala kayo, ha? Ayan. Third na po ako, yung tatay ko, Junior. Kaya, para pala kang si Tirso Cruz, di third na. Sek, maraming salamat sa panahon, sa inyong oras. Okay, Secretary Lopez, sir, Santos, sir. Maaari ba nyo ipakilala ating mga tagapanood at mga tagapakinig kung ano ang NAPSI o itong National Anti-Poverty Commission? Ano po ba ang mga mandato nito, ha? At ano po ang mga bumubuo rito sa ahensyang ito, Secretary, sir? Ang National Anti-Poverty Commission po, ito ang mandato nito ay mainly policy advisory services, program coordination and program monitoring ng ating mga focused anti-poverty programs. At ito sa kasalukuyan ay binubuo po ng 25 national government agencies kasama na ang Department of Interior and Local Government at 14 na batayang sektor at kasama rin natin yung under supervision ng DILG, yung 4 na leagues of local government units, yung liga ng mga barangay, League of Municipalities, League of Cities,
at saka yung League of Provinces. So yan po yung composition. We are composed of local leagues of local government units, national government agencies, at saka ng mga basic sectors. Kasama yung kabataan at estudyante at yung sektor ng mga bata. Yes, sir. Apulakay. No, National Children's Month po ang buwan ng Nobyembre. Yeah. Happy Children's Month. At Secretary Lopez, sir, ano po ba ang base sa inyong mga talaan, mga datos? Ano po ba yung mga kinakaharap na suliranin ng ating sektor ng kabataan na kailangan pa rin bigyan ng pansin at katugunan or solusyon ng ating National Anti-Poverty Commission, sir? Tatapos lang nung aming pagpafinalize ng ating National Anti-Poverty Action Agenda at kasama dyan mismo yung kabataang sektor ng kabataan at saka ng sektor ng mga bata. At nakita nga natin yung inilagay nila yung kanilang mga pangunahing agenda dyan. Ano? But of course, ang mga programa naman ng ating pamahalaan para dyan ay nandiyan pa rin yung mga usapin ng edukasyon na pinapatupad naman ng ating DepEd kasama yung ating DSWD at TESDA at saka ang CHED. Nandyan din naman yung health and nutrition, magkakatuwang din dyan yung DSWD, DepEd at saka DOH at National Nutrition Council. Doon naman sa mga capacity building program, empowerment, ay nandyan naman yung National Youth Commission, yung CWC at syempre yung DILG gawa ng ating sangguniang kabataan at yung yung major agenda na isinusulong ng ating mga children sector dito sa NAPSI ay yung pag-prevent ng o pagpatigil ng mga online sexual abuses para sa mga bata at ganun din yung mga kabataan naman ang nakikita nila ng mga isang kailangan pagtuunan ng pansin ay yung pagsugpo o paglaban dun sa mga teenage o pagpigil dun sa mga teenage pregnancy. Ito yung mga pangunahin nilang nakikita na dagliang tingin nila ay masigit na nakakaapekto doon sa kanilang mga kagalingan o yung kanilang welfare, no? Ayan, Secretary Santos, sir, ayan sa ngayon po, alam po yung ang daming mga out of school youth, ayan, gusto maghanap buhay. Ano po ba ang mga programa ng NAPSI upang matugunan ang kahirapan na nararanasan po ng ating mga kabataan ngayon? Sino-sino po mga kaagapay ng NAPSI para mapabuti po ang kalagayan ng ating kabataan Pilipino, Secretary, sir? Yeah, isang malaking suliranin kasi natin yan at yan ay na-erase din ng sektor ng mga kabataan, yung child labor, no? Kasi ang assumption natin, dapat yung mga bata aged sa basic education, dapat ay nasa eskwelahan. Dapat hindi sila nagtatrabaho. So, para matugunan yan, dapat yung mga magulang nila ay may mga trabaho. Kung kaya't ang pinagtutuunan ng NAPSI ngayon sa pamamagitan ng ating Department of Labor ay yung paglikha ng employment. At ito yung mga nandun sa workers in the formal sector at even yung mga workers in the informal sector. Kasabay na dito yung mga programa ng ating Department of Agriculture na pagpapalago ng agrikultura para makalikha din ng mga trabaho at ganoon din sa pangisdaan. Kasama na rin dyan pati yung mga indigenous people. So yung mga anak ng mga sektor na ito ng mga disadvantaged, kung magkakaroon ng hanap buhay, magkakaroon ng trabaho, ay patuloy nilang maipapadala yung mga anak nila sa eskwelahan. Although, in general, ay mataas naman ang ating school participation rate dahil bukod sa 4Ps na ibinibigay ng DSWD, ay nandyan pa rin yung school-based feeding program ng Department of Education para naman dun sa health and nutrition. But as much as possible,
ay dinidiscourage sa atin ang child labor, subalit yung ating mga mahihirap na mga kababayan ay hindi naiiwasan. Ang ating mga kabataan ay napipilitan na tumulong sa paghahanap buhay para makatawid sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Lalo po kami ni Yusek Odilon na batang mga promdi po kami, ha? Mga pamilya namin, mga farmers, mga fishermen, fisher folks. May tuturing bang child labor yung pagtulong ng mga anak sa kanilang mga magulang na farmers na nagpupunta sa bukid, Secretary Santos, sir? Yan po yung isang pinag-uusapan kasi ako din ay lumaki sa probinsya. Ako po ay galing Nueva Ecija at ako ay lumaki na nagtatanim ng palay, nag-aani ng palay, ng isda at nag-aani ng gulay. At hindi naman namin ito tinitingnan dati na ito ay child abuse o child labor. Ito ay nakikita rin namin na bahagi ng ating formation bilang isang mamamayan. Pero sa ngayon kasi ay yung iba ay tinitingnan ito na child labor pagka ikaw ay bata at ikaw ay pinagtatrabaho ng magulang. Pero alam po natin ang kondisyon sa mga lalawigan at even dito sa kalunsuran ay napipilitan talaga na tumulong sa paghahanap buhay yung ating mga kabataan. But tama yung tanong nyo, ang pagtulong ba sa sakahan, ang pagtulong ba sa pangisdaan ng mga bata ay maituturing na child labor. Ito po ay isa sa mga pinag-uusapan din at siguro ay merong mga patakaran at merong mga definition dito ang ating Department of Labor and Employment, ang ating CWC o yung Council for the Welfare of Children. Apulakay. Sir Lope, alam naman natin National Children's Month ngayon at kanina nasabi mo na ang ating mga liga ng mga lokal na pamahalaan ay kasama sa ating council, no? Maaari nyo bang i-communicate ulit sa ating mga lokal na pamahalaan ang kanilang mga responsibilidad para sa ating mga kabataang Pinoy? Lalong-lalo na yung mga nabanggit mong mga development challenges na kinakaharap ng ating mga kabataan. Napalaki pong bahagi ng gampanin ng ating mga local government units, particularly dito sa mandato ng ating ahensya sapagkat ang lahat ng local government units ay may mandato dun sa batas na nag-create ng NAPSI, yung Republic Act 8425 at dun sa Magna Carta of the Poor na bagong ipinapatupad na batas na nagsusulong ng 5 fundamental rights. At isa doon ay yung karapatan nila sa edukasyon. At syempre yung ating mga local government units bukod dun sa ibinibigay na serbisyo ng ating Department of Education ay tumutulong din ang ating mga LGU sa pagsuporta dun sa educational programs and services. Meron tayong tinatawag na school education, special education funds. At ito ay hawak ng LGUs at ito ay ikino-contribute nila at inilalaan nila para dun sa ating mga kabataan. At not only that, yung other fundamental rights like adequate food, ito yung agriculture, yung health, ito po ay mga mga devolved functions sa local government units at ito ay mahalaga na magkatulungan. Ang sinasabi nga po namin, dapat ay magkatulungan ng lubusan yung ating mga national government agencies na napakadaming programa at yung ating mga programa ng local government units ay magkaroon ng convergence and harmonization so that we can create a greater impact doon sa ating mga programs and services. Meron ba kayong long-term plans, Secretary Santos, sir, para sa ating mga kabataan? Inilatag na po natin yung ating National Anti-Poverty Action Agenda 2023 to 2028 at pinafinalize natin yung ating National Poverty Reduction Action Plan. At dun sa mga local government units ay ini-encourage na natin sila na isagawa yung mandato ng batas at ipagpatuloy yung pagbabalangkas ng mga local poverty reduction action plan. Dati naman na itong mandato, subalit after po nitong pandemic ay kailangan natin itong balikan at magkaroon din ng mainstreaming ng local poverty reduction action plan dun sa kanilang mga comprehensive development plans ng ating mga local government units. At dun po sa initial na consultations natin sa ating mga LGUs, nakita natin napakaraming programa ng ating mga LGUs. Ibig pong sabihin ay ang ating mga LGUs ay tumutugon doon sa mga pangangailangan ng ating mga kabataan, ng mga bata at ng ating mga batayang sektor.
Wow! Lakay Leo. Secretary Lope B. Santos of NAPSI, pakitanggap naman po ang pasasalamat ni Secretary Benhar Abalos sa pag-unlock or heeding our request para mag-guest po namin kayo dito sa DILG sa DCRH Break Time. Apulakay? Ayan, Secretary Sir, ayan, so ano po yung mensahe sa ating mga tagapanood upang suportan nila ang mga programa at adhikain po ng National Anti-Poverty Commission, Secretary Santos, sir? Nagpapasalamat po tayo sa ating Secretary Benhar Abalos at tuloy-tuloy yung aming pag-uusap, pagpapalakas ng National Anti-Poverty agenda natin at ang sinasabi nga ng ating Pangulo, this is a whole of nation and whole of government approach, kung kaya lahat po ng stakeholders ay kasama dito, nasa national government agencies, nasa local government units, nasa private sector, basic sector, private sector, tayo po ay magkakasama sa laban na ito. So maraming salamat sa inyong dalawa at Yusek Pasaraba. Hopefully magkita ulit tayo ng personal. Kasama mo ako dun sa DRMIS project dati sa yes, sir. BLGS. So hopefully mapasyalan uli kayo. Maraming salamat po. Isang karangalan, Sir Lope. Maraming salamat po, Secretary Lope Santos ng National Anti-Poverty Commission. Apulakay. Thank you, sir. Maraming salamat, Secretary Sir. At apo pala ito ng sikat, magaling na Makata writer na si Ka Lopez Santos. Ayan. Wow. Kanina. Sikat na sikat ito, ha? Yeah, kanina meron tayong isang kapitan na nagwagi sa Bulacan. Ngayon naman ay ang genealogy ni Mr. Santos, si Sir Lopez Santos, kaibigan to ni Secretary Benhar Abalos. Ng NAPSI, National Anti-Poverty Commission. Nakot, ang bilis ng oras, Yusek, ha? Abay, kasi simula pa lang natin magtatapos na tayo, ha? Pero marami na rin tayong napag-usapan. Maraming salamat sa ating mga bisita, Apulakay, and of course. At sana maraming may natutunan o kaya ay dagdag kaalaman ng ating mga kabayan sa ating mga na-interview kanina, Yusek. Pahalagahan natin ang ating mga kabataan, National Children's Month. Of course, ngayong Nobyembre naman, National Rice Consciousness Month. Oh, yes. Palang ganun, ha? Kaya food security naman ang ating kailangang pahalagahan. So, Apulakay, maraming salamat dahil naging tahanan na ng DILG ang DCRH. Of course, sobrang nagpapasalamat ang ating buting Secretary Benhar Abalos dahil sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, napapakinggan naman nila ang tinig or boses ng DILG. Siyempre, very much welcome, Yusek, ang DILG dito sa ating himpilan sa DCRH. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. At ang inyong kasama sa DILG, Odi Pasaraba, maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa inyong DILG. Ako naman po, si Deo Macalma. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhar Abalos at Lakay, Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.